May bago po ba tayong dalo na kapatiran? Amen. Pinagpalang hapon po sa ating lahat, mga brothers and sisters. Pinagpalang araw din po sa iyo, Sister Lolit. Pinagpalang hapon sa iyo, Sister Elsie. At Ngayon- pinagpalang hapon din po sa lahat po ng mga nanonood sa YouTube, sa Facebook, pumamayang mga gabi. Amen. Praise the Lord. At ngayon po ay araw ng Wednesday, Amen. April 9. Amen. April 9. At next week po, yun na po ang ating Holy Week. Holy Week. Amen. At prepared na po ba ang lahat para sa ating Holy Week? Sa mahal Ang na ating mga araw. personal intention sa ating buhay. Amen. Amen? Amen. Sister Lolit, prepared ka na ba sa ating... Amen. Prepare na, Amen. prepare na. Praise the Lord. Yan ang mga anak ni Yahweh El Shaddai. Amen. Palaging Laging handa. handa. Saan man, kailanman, sa lahat ng panahon, dapat tayo ay maging handa. Amen. Amen. Praise God. Isang malakas na palakpak po para sa ating Yahweh El Shaddai. Amen Praise po. God. Kamusta na ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? Thanks God. Happy and prosperous. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas wagas sa ang pag-ibig, malaya, payapa ang looban, maginhawa at matagumpay. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Muli, atin pong ipalakpak ang ating mga kamay Amen. sa ating Diyos na buhay, yung malakas na Hallelujah. palakpak, Praise God. yung palakpak ng isang Glory to mananagumpay. God. Glory to Jesus. Praise God. Hallelujah. Huwag po tayo manghinawang palakpakan ng ating Diyos, Sister Lulit. Dahil patuloy niya tayong pinalakas sa araw-araw. At yung mga kamay na yan ay pinagpala. Dapat lamang ibabalik sa Kanya ang parangal, papuri at pasasalamat. Amen po. Amen. Praise God. So tayo po ay dadako na po sa pangalawang bahagi po ng ating gawain, ang pag-share po ng kanyang mga pagpapala sa araw na ito. Amen. Amen. Ah. Lahat po ba ay mga pinagpala? Taas ang mga kamay. Amen. Dapat masiglang masigla tayo. Amen. Praise Dahil God. sa Panginoon natin ibibigay ang the best Hallelujah. sa Kanya. Amen. Kaya sino po ang unang magbabahagi? Amen, sister. Atin pong tawagin ang unang pinagpala at magbabahagi ng kabutihan ng Diyos, Sister Estela. Purihin ang ating Diyos na buhay. God is good All the time. all the time. God is good. Amen. I always thanks God because He is God, is good. Isang pinagpalang araw po sa inyo lahat. Nais ko lang ibalik ang taos kong pasasalamat sa ating Diyos na buhay dahil last April 6, wedding anniversary namin ng aking asawa. 31st wedding anniversary namin. Salamat sa Diyos dahil in bad time, in good time, nandyan siya palagi nakasama namin. Dahil sa aming 31st anniversary, kami ay nagtatagumpay. At maraming salamat, Lord, sa lahat ng mga blessing mo, sa mga answer prayer ko na lahat ay tinatamasa ko na yung in-answer mo na nagpunta dito ang asawa ko, natapos ang mga anak ko this coming June, uuwi ako at ang bunso ko graduating sa nursing. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga kabutihan mo, Lord. Hindi ko man masasabi ang lahat. Ang lahat-lahat na ito, Lord, ay aking ibinabalik ang taos-pusong pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. To God be the glory. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon dahil sa kanyang pagpapala sa kanyang buhay. Amen. Amen. Happy anniversary ulit, Sister Stella, sa inyong mag-asawa. At ang pagpapala ng Diyos ay sumasenyo. Amen po. Sister Lolit, meron pa po bang Sino pa po? pinagpala? Meron pa po ba tayong mga pinagpala?
Amen. Huwag po nating ikahiya ang kabutihan ng ating Diyos. Dahil kapag hindi po natin ipatutuo ang kanyang kabutihan, hindi po yan maituturing na pagpapala. Kaya kailangan po nating sasabihin at ipapaalam sa buong mundo ang kabutihan ng ating Yahweh El Shaddai. Amen po, Sister Lolit? Dahil sabi nga po, kung sino po yung parating nagbibigay ay binibigay ay ang lahat po nagsishare ng kanyang pagpapala ay lalo pa pong pagpapalain ng ating Panginoon. Sister Amen. Neresa? Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes, thank you, Lord, dahil isa na akong workers. Amen. And siguro, Lord, thank you dahil muntik na lang akong sumuko na umuwi na ng Pilipinas. Pero dahil nag-break contract yung kasama ko, kinausap ulit ako ng amo ko at sabi ko, Lord, kung para sa akin, yung well na to, magsiserve ako sa'yo. Kaya natupad na. Thank you, Praise Lord. Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Nanay Jo. Yes. Salamat sa Diyos at meron tayong kapatid na tinupad ang kanyang pangako na nakipag-covenant siya kay Lord. Marami po sa atin yan, Sister Lolit, na dumaan tayo sa mga pagsubok. Lord, kung malagpasan ko to, magsiserve ako sa iyo. Amen. Amen. Praise God. Wala na po. Tayo na po ay tayo na po ay pupunta na sa pinakamahalagang bahagi po ng ating gawain, ang pakikinig po ng mabuting balita at ang gagamitin po ng ating Panginoon ay si Brother Hernani Gonzales. At ang gagamitin po ng ating mga awit, ang El Shaddai Gospel Music Ministry. At ang gagamitin po na magpipray sa araw na ito ay si Sister Jo. Sister Jo. Sorry Amen. po. Praise the Lord. Tayo na po ay tumayo at ihanda ang ating sarili sa ating pananambahan sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, muli sa oras na ito, kami po'y natipon sa iyong banal na harapan upang ikay purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Tunay o Diyos na wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, pagkaisahin mo ang aming isipan at i-bless mo kaming lahat, Ama, at linisin ganap ang aming mga puso upang kami handang tumanggap ng iyong banal na salita nang mga ito ay magamit namin sa pang-araw-araw naming buhay. Diyos Ama, Ikaw ang Diyos ng katapatan, Diyos na tapat at dakila, Panginoon. Kaya Panginoon, lagi kaming bumabalik sa lugar na ito upang Ikay ay purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, itinataas namin ang iyong gawain sa araw na ito. Hayaan mong Lord na kumilos ang iyong banal na Espiritu sa amin at ituro, ipaunawa ang mga maririnig naming mga banal mong salita upang ito'y magamit namin sa pang-araw-araw naming mga buhay, O Lord. At patuloy mo kaming samahan, O Lord, na maging tapat na maglingkod sa iyo, Panginoon. No turning back, Lord. Panginoon, kaming lahat, alam mo ang nilalaman ng aming mga puso, Lord. Idinudulog namin sa iyo ang mga ito. Ikaw lamang, Ama, ang talagang walang katulad na nakapagbibigay sa amin ng aming kalakasan, ng aming mga kahilingan. Lahat, Lord, alam mo, batid mo ang laman ng aming puso, Panginoon. Kaya ipinagkakatiwala namin ang mga ito at sa oras na ito, Panginoon, ang gawain mo ay maparangalan, hindi ang kaming mga anak mo, Lord. Ang hinihiling namin na maparangalan ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Ama, itinataas din namin sa iyo ang aming kapatid na iyong sinugo. Panginoon, itago mo sa iyong kaningningan at bigyan mo siya, ibigay mo sa kanyang yung wisdom and knowledge, Panginoon, upang makaakay pa, makapaghasik ng mga salita at kami po'y na makakarinig sa Kanya, Panginoon, ay magamit namin ang lahat ng ito at gawin mo din kaming ilaw at asin ng mundo upang kami ay makaakay din ng aming mga kapatiran na nawa maglingkod din sa iyong ubasan. Panginoon, ang aming mga mahal na
sa buhay sa Pilipinas, Lord. Hindi namin batid ang kanilang mga kalagayan, pero ipinagkakatiwala namin lahat sila sa iyo, Panginoon. Ingatan mo po sila, lukuban mo po sila ng iyong malabay na pakpak, tulad ng pag-iingat mo sa amin dito sa bansang Hong Kong, Panginoon. Kaya wala na po kaming mahihiling, Lord, kundi ang ibalik ang kataas-taasang papuri sa dakilang pangalan ng inyong bugtong na anak, kasama ang banal na Espiritu na naghahari noon, ngayon at magpakailanman. To God be the glory. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Muli po ipalakpak natin ating mga kamay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Tunay ang napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Sa lahat ng pagsubok, ikay nariyan sa amin, Panginoon. At sa oras-oras, ikay aming kapiling, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Sa oras mo, sa oras mo, ang lahat ay gaganda. Sa oras mo, ako ay lalapit sa'yo. Pagsambay alay ko, masamyong handog sa'yo. Sa oras mo, sa oras mo, sa oras mo, ang lahat ay gaganda. Sa oras mo, ako ay turuan mo ayon sa naisin mo, na ako'y hubugin mo. Sa oras mo, sa oras mo, sa oras mo, ang lahat ay gaganda. Sa oras mo, ako ay lalapit sa'yo. Pagsambay alay ko, masamyong handog sa'yo. Sa oras mo, sa oras mo, sa oras mo, ang lahat ay gaganda. Sa oras mo, ako ay turuan mo ayon sa naisin mo, na ako'y hubugin mo. Sa oras mo, na ako'y hubugin mo. Sa oras mo, na ako'y hubugin mo. Sa oras mo. Purihin ang Diyos. Ipalakpak po ang mga kamay. At tayo na po handa sa pagpuri sa ating Panginoon. Handa na po ba ang lahat? Amen! Sumigaw ang mga anak ng Diyos.
Amen. Handa nang umawit at magpuri sa ating Panginoon. Ang sabi po sa Pilipos 4 verse 4, magalak kayong lagi at purihin ng Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo lagi. Amen. Purihin ang Diyos. Amen. Indak ang mga kamay, ang mga paa, at tayo'y sumayaw sa ating Diyos na buhay. Purihin ang Diyos. Halina at mapuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Halina! Halina! At magpuri tayo. Kanino? Kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Halina rin sayaw natin, sabayan ang bawat tugtugin. Siksik, liglig tayo'y pagpalain. Itudo na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Halina, halina, at magpuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Awit at isayaw natin, sabayan ang bawat tugtugin. Siksik, liglig tayo'y pagpalain. Itulo na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Awit at isayaw natin, sabayan ang bawat tugtugin. Siksik, liglig tayo'y pagpalain. Itulo na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Awitan! Awit at isayaw natin, sabayan ang bawat tugtugin. Siksik, liglig tayo'y pagpalain. Itulo na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Halina! Halina! At magpuri tayo. Kanino? Kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Kaya tayo na. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Amen. Purihin ang Diyos. Ang sayang sumayaw sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. Ang lahat po ba'y napagod? Hindi. Gusto nyo pang sumayaw? Amen. Sa Wednesday ulit. Ay, wala po tayo sa Wednesday dahil Holy Week na po tayo. Bukas po balik kayo sa gawain. Amen? Purihin ang Diyos. Muli po itaas natin ating mga kamay. At muli, tayo magpupuri sa ating Panginoon. Ihanda natin ang ating mga sarili. Purihin ka, O Diyos. We praise you, Jesus. We glorify your name, O God. In Psalms 86, verse 12, I will praise you, O Lord my God, with all my heart. I will glorify your name forever. Thank you, Lord. We praise you, Jesus. We lift up all our burdens, O God, and we will sing to you, O Lord God. Amen.
dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. I long to be the bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. I will sing, I will sing, I will worship you, I
praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkanah Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, naming Amang nasa langit, Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. At Ikaw ang Diyos na aming pinupuri, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Muli, Panginoon, patuloy pong pagpalain ang araw na ito, araw ng mga Wednesday group, na kung saan patuloy silang naghahanap sa iyong mga salita, patuloy silang naghahanap sa iyong kalooban. At alam namin ang salita mo nandoon, napapaloob ang kalooban mo, Panginoon, para masunod namin ang iyong mga pinag-uutos. Pagpalain mo yung lingkod na maging daluyan ng mga salita. Pagpalain mo po maging ang mga nanonood sa Facebook page, sa Facebook, sa YouTube, at lahat ng mga maabot ng mga salitang ito. Ito'y aming hinahabilin ang kabuuan ng fellowship nito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Diyos natin, Diyos ng pag-ibig.
Amen. Taas ang kamay, ipalakpak natin sa Panginoon. Mga ilang araw na lang, matatapos na yung araw-araw na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Pero hindi nakakasawa, no? Amen po ba? Okay. Ngayon, maganda ng panahon. Ha? Hindi na kayo nakabalot. Pwede na kayo magsuot ng gusto nyong isuot. Okay, ngayon po ay Wednesday group. No? Alam mo, nakakatuwa kasi ang bawat kung may mga grupo, may Monday group, Tuesday group, at hanggang sa Friday group. Pero sa mahal na araw, wala tayo yata dito. Yes po. Saan tayo sa Friday? Ha? Hindi ko pa. Hindi pa. Pero may bibigay yata Sister Cindy na ano. Okay. Ang ating pong pinagninilayan, pinapanood ba ninyo yung ating mga video? Yung video na yan, i-share ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. No? Kasi hindi naman sila laging aatin sa prayer meeting o sa gawain ng Panginoon. No? Gamitin natin ang social media sa mabuti. Ang i-share natin, hindi chismis, hindi fake news, ang i-share natin, the pure word of the Lord. Amen? Amen. Okay. Ang ating topic ay part 3. Pag sinabing part 1, Lunes, part 2, Martes, part 3, Miyerkules. Ito ang ating pamagat. Pag kayo makikinig lagi ng salita ng Diyos, mahalaga yung pamagat kasi yung pamagat doon napapaloob yung aralin. No? Sabi dito, become good. Sabi, Lord, teach me become good. Sabihin mo, Lord, teach me, Teach me. become good. Ha? Kasi ang pagiging mabuti, hindi yan nakukuha sa isang araw lang. Dapat yan gradual, tuloy-tuloy. Kaya tayo nung una, elementary pa lang tayo, mayroon na tayong tinuturo sa school yung good manners in right conduct. Amen? GMRC. Pero nawawala na ngayon yan kasi busy na mga kabataan sa social media. Kaya media na lang. Amen? In the book of Psalm 119 verse 68, ganito ang sinabi. Psalms, awit 119 verse 68. The Bible says, how good you are, how kind, teach me your command. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob. Sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatian ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon,
kay buti mo sa amin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Amen. Palapakan natin si Lord. Ang ganda ng mensahe ng awitin na yun, no? Diyan ako believe kay Jeffrey, no? Pag sinabi kong topic ito, naka-prepare na yan. Angkop doon. Amen? So, magsiyo po na tayo at pakinggan natin ang mensahe ng Panginoon. So, ang ating pong binasa ayon pong 119 verse 68. Sabi niya dito, ulitin ko, how good you are. Ha? How kind. Teach me your command. Yun, naroon yung salitang teach me. Ha? Ang topic natin, teach me, O Lord, to become good. Ha? Alam nyo, yung mga nangyayari ngayon sa mundo natin, isang platform na punong-puno ng paninira, yun pong dumating yung social media. Kasi social nga eh. Ha? Kami po, 1988, isa na po akong licensed broadcaster. Pag sinabing licensed broadcaster, mayroon kang lisensya. Pag ikaw ay nagmura sa radyo, sa TV, tatanggalin ka ng lisensya. Na? Ang tawag doon ay tri-media. Napaka-stricto kasi mayroon kaming batas doon sa KBP, Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, na hindi ka pwedeng manira ng kapwa mo. Na? So yung pong tatlo na yon, una, ang tri-media, una, telebisyon. Pangatlo, radio. Na? Kaya ang pinakasikat na radio na magsalita ka lang, nung una, yung DCMM, DCRH, DCWB, at ang DWXI number 3 nung una sa buong Pilipinas. Kami po ay naging broadcaster na ng mahigit 4 na dekada na. Kaya alam namin yung rules and guidelines sa pagbo-broadcast. Kaya hindi ako nagko-comment. Kaya wala akong kaaway eh. Ang komento ko lang sa Facebook, good day. O, sino magagalit sa akin? Happy day. O. No? Pero pag nagkomento ka na, laban doon sa mga politiko, iyari ka, puputaktikan ka ng ano. May mura, may lalaitin ka. No? Kasi nga walang control. Ha? Ngayon, nagkaroon na po ng patakaran ngayon. Nasa social media, tatanggalan ka ng Facebook account mo o ano pa man, pag ang iyong content ay naninira ka ng iyong kapwa. At saka, nagdadala ka ng fake news. Ano yung fake news? Hindi totoo.
Ano yung fake news? Akala mo totoo, pero hindi pala. Ang tawag doon, half-truth. No? Ano yung fake news? Gagawa ka ng istorya na hindi naman totoo. No? Eh lalo na ngayon yung AI, no? Eh dapat aware din kayo para di kayo madamay. No? Ang paggawa ng mabuti ay isang gawain ng taong pinaghaharian ng Diyos na mabuti. Because God is good all the time. God is good all the time. Oh. Ang tao minsan, paminsan-minsan, mabuti. Amen? Ito. Ang sabi ng iba, bawas-bawasan mo yung kasalanan mo. Mahal na araw ngayon. Oh, di binawasan lang. Sabi naman ng isa, meron akong lasinggo doon na kapitbahay, may maoy. Alam mo yung maoy, yung pag na, ang bait-bait pag nalasing, nagwawala, naghahanap ng away. Ha? Aba, pag mahal na araw, nakipag-ano pa yan. Di ba maraming mga kwan doon, naglalakad yan, walang sapatos, nakapaalang, tapos nilalatigo yung katawan. Ang tawag noon? Nagpo-prosesyon. Akala mo, dugo, coloring lang pala yun. Iba-iba ang pasan. Sabi ko, tingnan mo yan. Pag mahal na araw, ang cross pasan-pasan. After mahal na araw, ang pasan-pasan, case-case na beer. Iba na ang pasan. Amen? Hindi ganon ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, mamuhay tayo ayon sa Kanyang katuwiran at kabanalan. Kung ang Diyos ay mabuti, dapat lahat ng mamutawi sa bibig mo, puro mabuti. Ang utos ng Panginoon, teach me, O Lord. Teach me your command. Anong command ni Lord? May 10 utos. Ang 10 utos, puro huwag. Pagkatapos noon, dinalawa na lang ng Panginoon, sige, para hindi kayo mahirapan, 2 utos na lang, ibigin mo ang Diyos, mong puso, mong lakas, mong pag-isip at mong kaluluwa, at ibigin mo yung kapwa, gaya na yung sarili. Pagkatapos, sabi ni Lord, bira kayo, di pa rin nyo masunod. O gawin ko na lang ang isa. Alam mo, bago umakyat si Kristo, ginawa niya, sabi niya, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Isipin mo, ano yung bagong utos na yun na napapaloob doon lahat ng kautusan niya? Yung nakasulat sa John 13. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung kayo nag-iibigan, makikilala ng sanlibutan na kayo'y mga alagad ko. Ang kwan ngayon, batas, love conquers all. Love your enemy. Love your neighbor. Amen? Alam mo, kung ako magkandidato, ang ikakampanya ko yung kalaban ko. Bakit? Ang Pilipino, gustong-gusto nila, underdog ka. Alam mo ba, yung mayor sa San Pablo City, ang kalaban niya, mga abogado, siya, hindi pa nakakuan sa grade 3. Wala pang high school. Alam mo, matindi yung kanyang kampanya eh. Kung akala ninyo na yung kalaban ko ay silang karapat-dapat, silang iboto ninyo. Pambira naman yung taong ito, ang kinakampanya, yung kalaban niya. No? Alam mo, nung butuhan, landslide siya. No?
ang asawa niya umatin sa El Shaddai. Alam niyo yung Amante, Jeep, kanila yun. Ilang taon na naging kwan siya sa San Pablo City. Ang kanyang estilo sa pangangampanya, yung ano. Amen? Iba ngayon ang kwan Iba ngayon ang style ng mundo. Sisirain mo yung kalaban mo. Anong tawag sa'yo? Destroyer. Ang demonyo, destroyer yan. Anong sinabi niya John 10:10? Na parito ang magnanakaw, magwasak at pumatay. Magwasak at pumatay. Yun yung trabaho ng demonyo. Kaya, pag mabuti kang tao, ang trabaho mo, gumawa ng mabuti. Amen po ba? Yon. Kaya hindi magawa ng tao ang mabuti kasi mayroong naglalaban sa puso ng tao. Kaya sana makaating kayo sa CLSS. No, sa 20 yata. Tuloy yon kasi new life pa lang nung ano natin No? May something wrong kung bakit hindi magawa ng tao na siya'y magpakabuti. Ito ang dahilan, ang puso ng tao. In the book of Ezekiel, chapter 36, verse 27, sabi niya dito, I will put my spirit in you and will see to it that you follow my laws and keep all the commands I have given to you. Sabi ni Lord, bibigyan ko kayo ng aking espiritu. Isipin mo, espiritu ni Kristo, sabi niya, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Hanggat ang espiritu ni Jesus wala sa tao, hindi mo masunod yan kahit anong gagawin mo, kahit anong pangako mo, Lord, magbabago na ako itong taon. O ilang taon na. Yung pangako mo, ilang taon na yan. Amen po ba? Ako, nung mangako ako sa Panginoon, noong 1985, after receiving the baptism of the Holy Spirit sa Amorsolo, nung time na yun, lumilipad pa yung mga tura-tura. Kasi, nung time na yun, umatin ako ng CLSS, EDSA Revolution, 1985. Pero nung time na yon, sabi ko, Lord, I surrender to you. Gusto ko magbago. Gusto ko maging mabuting tao. Tapos nung inawit, Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I am left everything just to follow you. No? Simula noon tinanggap ko si Jesus Christ na aking Panginoon at sariling tagapagligtas, hari na aking buhay, nagbago ang pananaw ng aking mga mata. Amen? At uhaw na ako sa paggawa ng mabuti. Amen po ba? Yun ang gusto ko maranasan sana ng mga tunay na mga Kristiyano. Kasi hindi talaga magbabago pag hindi ka pinaghaharian ng Diyos na mabuti. Amen? Ngayon, na sinabi po dito, una, overwhelmed by God goodness. Pag sinabing overwhelmed, yung sumusubra yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, nag-manifest, no? Kaya sabi ng iba, pag gumagawa, tumutulong ka, sis, alam ko, nakikita ko sa iyo si Lord. Minsan umiiyak na lang iba, napakabuti mo, napakabait mo. Hindi ko man nakita ang Diyos, pero nakikita ko sa iyo ang Panginoon. Amen po ba? Alam nyo, yung pong loob, pag mabuti ang loob, nagmamanifest po yan sa labas. Pag pangit ang loob, pangit ang labas kasi nakasimangot lagi. Amen?
Pag puro sama ng loob ang puso ng tao, ang namumutaw sa bibig niyan, puro paninira. Kasi ang Bible hindi pwedeng magkamali. Sabi ni Lord, kung ano ang laman ng dibdib ay siyang bukang bibig. Amen po ba? Alam mo yung salitang alipin? Mayroon akong kaibigan, gusto niya matanggal yung sigarilyo niya. Pero hating gabi, inuutusan siya ng sigarilyo. Oh, ubos ng sigarilyo mo, bumili ka doon sa sa tindahan. Isipin mo. Hating gabi, patulog ka na. May nagbubulong sa kanya, ubos na ang sigarilyo mo, bilhin mo na ako doon. Oh. Kaya yung mga lasinggo, mga nanigarilyo, yung mga masamang ginagawa, hanggat alipin ka ni Satanas, hindi ka makakalaya dyan. Amen po ba? O ngayon, sinabi ni Brother Mike, ayaw ko na may preacher o naglilingkod sa ubasang ito. Ang nangyari, napilitan siya na isuko sa Panginoon. Yung kumpare ko, yung kilala nyo, si paring Rapi Lawang, kauna-unang kasama kong elder yon. Sabi niya, pre, alisin na sa laki ng lahat, wag lang yung sigarilyo. Bumili siya sa Alabang pauwi sa Batangas. Sabi niya, pabili nga ng Hope. Sabi ng tindira, brother, kilala kita. Di ba bawal ni Brother Mike yung Hope? Sabi niya, hindi Hope. Pabili ng Stork. Isipin mo yun. sabi ng nagtitinda, ay, Stork ba inaano mo, binibili? Oo, hindi Hope, Stork. Nagkamali ka lang ng ano. O, anong nangyari? Yung bumili siya ng maraming Stork na kindi, tuwing naglalaway siya na manigarilyo, yun ang ningunguya niya, o doon siya nakalaya. Bakit? Ang Diyos gagawa ng paraan para makalaya ka sa iyong kinalalagyan. Amen? Amen po ba? Meron naman sa ibang bansa, atin to. Meron siyang boyfriend, kabit. Ibig sabihin, kabit. Walang kabit na nilalantad. Lahat ng kabit, tinatago. Panginoon, gusto ko po makalaya sa pangangalo niya. Ay gusto talaga niya makalaya, ayaw ng lalaki. Sabi ng babae, Panginoon, bahala na kayo ng paraan. Kunin na po niyo siya. Yung namatay nga, yung kanyang kabit. Kinuha ni Lord. Alam mo, lahat ng bagay, ang Panginoon, mahal na mahal kanya kasi. Ayaw ni Lord na mapahamak ka. Gusto ng Panginoon makasama kanya sa kanyang kaharian. Amen? Amen po ba? Okay. Overwhelmed by God's goodness in Psalm 31 verse 19. Awit 31 verse 19. That this is a goodness of God. Goodness is designed to absolutely overwhelm us, the sight of men, on those who take refuge in you. Ito palang kabutihan, no? Absolute to. Hindi pwede yung saka na pag malapit ako mamatay. Kaso hindi mo alam kung kailangan mamatay. Doon ka pala magbago. Tawalay, inaawit yun. Kaya't pilitin mo, ika'y magbago. Habang may panahon pa, kaibigan ko. Kaya't pilitin mo, ika'y magbago. Pag hindi ka magbago,
Litson forever ang abutin mo. Amen? Alam mo, kailangan takutin mo talaga eh. No? Palapakan natin ang Panginoon, no? The goodness of God is designed to absolutely overwhelm as the sight of men. No? Sight of men, those who take refuge in you. Pag sinabing refugee. Ha? Alam mo, maraming yung refuge, yung kanlungan, doon ka ilalagay ng Diyos sa tiyak. Kaya nga may mga refugees tayo eh. Yung gera sa Vietnam, mayroon tayong Vietnamese camp sa Palawan na libo-libo mga Vietnamese doon na binigyan natin lugar. Yan si Putin. Yung kanyang lahi na White Russian, doon natin nilagay yan sa Giwan, Samar. Yung mga Hudyo, doon natin nilagay yan sa Marikina. No? Alam mo, pag naroon ka sa Panginoon, ang feeling mo safe na safe ka. Amen po ba? Wala kang panganib. Ha? Pero, sabi ko, Lord, senior na ako. Gusto ko umabot ng 110. Oh, ang lola ko nga. Pagod na dahil more than 110 na eh. Sabi niya, gusto ko na mamatay. Isipin mo yung mga taong gusto nang mamatay, ayaw mamatay-matay. Pero may mga taong ayaw mamatay, yun namatay kinabukasan. Amen po ba? Ang paghaba ng buhay, depende rin sa iyo. Dahil ikaw ang mamimili, life is what you make it, the choice is yours. Yan ang dahilan kung bakit ako ay nagbabawang at saka sibuyas. Hahaba buhay mo dyan. No? Kasi ako, hindi lang ako preacher. Nag-aral ako ng herbalist, nag-aral ako ng therapy, nag-aral ako ng naturopathic. Alam ko lahat ng gamit ng pagkain. No? Amen? Iba yung may alam sa walang alam. Amen? Ang sarap kaya mabuhay nang wala kang aroy. Aray, aroy, aray, aroy, aroy. Sabi ng kaibigan kong mayaman, ano bang klaseng buhay ito, Brother Bay? Bakit? Galing na ulit ako sa ospital. Ano? Sinabi ng doktor, bawal sa akin ang matamis. Bawal sa akin ang maalat. Kulang na lang sabihin niya na bawal ng kumain. Ano bang klaseng buhay ito? Ha? Mayaman yon. Ayaw pa niyang mamatay. Namatay na nga. Kuripot. Tago ng pera. Tapos tinitipid naman yung mga anak. Yung pamilya. Ang pera, hindi yan para idamot mo sa iyong mga kamag-anak, sa iyong mga mahal sa buhay. Nung mamatay, anong sabi ng mga kamag-anak? Anak, buti nga namatay na si nanay. Namatikman naman natin yung Di ba? Mayroon kang dapat itabi, pero yung tungkol sa pangangailangan, pagkain, yung needs ng pamilya mo, ibigay mo para maging hayahay at maging masaya ang kanilang buhay. Amen? Amen po ba? Yan ang mabuti. Mabuting asawa, mabuting tatay, mabuting biyanan, mabuting kaibigan, at mabuting kasamahan. Alam mo, pag mabuti puso mo, gusto mo masaya yung makapagbigay ka ng kasiyahan. Kasi pag nakita mo yung tao naging masaya sa iyo, masaya ka na rin. Amen?
Okay? Number 2, when the goodness of God brings you to repentance. Yan. Tandaan ninyo, itong kabutihan, ito ang magdadala sa tao para sila ay magsisi sa kanilang kasalanan. Kaya don't judge the book. Don't judge the cover of the book. Basahin mo ang laman ng libro. Kasi yung iba nagja-judge sa cover. Yung iba, dinajudge ka na sa panlabas mong anyo. Dinajudge ka na doon sa akala nila, masungit ka, akala na, amo ang tao pag hindi mo makasama, hindi mo malaman kung anong tunay na ugali niyan. Amen po ba? Sumama ka sa akin, pakapihin kita araw-araw. Ha? Ay, nako. Pambira, no? Okay. Ang sabi po dito, when the goodness of God brings you to repentance, the Bible says, Romans chapter 2 verse 4. Romans chapter 2 verse 4. Or do you despise the riches of His goodness? Ang sabi niya dito, the goodness, despite the riches of His goodness, forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God lead you to repentance. No? Long-suffering. Kaya ang mag-asawa, pag sila ay kinasal, ang una ay wedding ring. Engagement ring, wedding ring. Ang susunod niyan, suffering. Pero ang pinakamaganda yung long suffering. Na kahit anong hirap mo sa asawa mo, anumang ugali niya, hindi ka pa rin sumusuko. Amen po ba? Ang mga sumusuko, hindi na po sila magtagumpay. Pero yung hindi sumusuko, kahit gaano kasama yung asawa mo, anak mo, kaya wag kayong mag-alala. Yung mga black sheep sa pamilya, asawang masama, pagdating ng panahon, yun pala ang makakatulong sa iyo. Amen? Alam mo, may kaibigan ako na halos, kasi ayaw pala ng Diyos na may favoritism ka sa anak mo. Kung sino yung mabait, yun lang gusto mo. Yung mga pasaway. Isipin, mayroon siyang anak na adik. May anak siyang lasinggo. Lahat nandun na, sakit niya sa ulo. Yung iba niyang mga anak nakapagtapos sa pag-aaral, nasa abroad na, mayayaman na. Alam mo nung tumanda siya, ang nag-alaga sa kanya, yung anak niyang adik, yung anak niya, mahal na mahal siya ng anak niya. Daddy, kahit anong mangyari, nandito lang ako sa likod mo. No? Nung tulak-tulak na siya ng anak niya, ng wheelchair, sinong tumulong sa kanya? Yung anak niya, nang akala niya wala ng pagbabago. Yung anak niya, akala niya sakit sa ulo, sakit sa lipunan. Halos kanya nang sumpain. Nung bandang huli, yun pala ang mag-aalaga sa kanya. Yung pagmamahal na hinahanap niya sa kanyang ibang anak, doon niya nadama sa anak niya na akala niya basura. Amen? Kaya ang dami niyan sa Bible, kapatid. Oo, sa umpisa, masama yan. Pero pag binago ni Lord yan, magugulat ka ng taong yan ay gagamitin ni Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon. Amen! Amen po ba? Oh. Ngayon,
Dahil sa ating paglalakbay sa mundong ito, mahalaga po ang impluensya. No? Impluensya ng kasamaan, impluensya ng kabutihan. Kung sino ang kasama mo, sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Amen? Pagkasama mo ay praise the Lord, sasabihin ko rin na praise the Lord ka. Pero pagkasama mo chismoso, sasabihin ko sa iyo, chismosa ka rin. Amen po ba? Pagkasama mo babaero, sigurado, maging babaero ka rin. Amen? Pag ang kasama mo gimikira ka rin. No? So, anong sinasabi ng iba? Salamat, Brother Bay. Kung hindi sa gawain ni El Shaddai, wala akong naipundar sa Pilipinas. Amen. Hindi lang dito. Mas marami akong kasama sa Singapore. 3 taon ako doon. Naging advisor kami doon ng presidente ng PNB, si Pastor Milan. Nasa London na siya ngayon. Gumawa kami ng programa sa Suwan 1.5 FM sa Batam, Indonesia. Nang pamagat ay Global Pinoy para matulungan ang mga Pilipino. Ako preacher sa El Shaddai, siya naman pastor, pero general manager siya ng bangko. No? Alam niyo ba nung umuwi ako, nalipat din si pastor sa London, doon siya nilipat ni Lusyutan. Iyakan ang mga katulong. Salamat sa inyong payo. Sabi ko nga sa mga asawa ng mga lalaki doon sa Pilipinas, napakapalad din. Bakit? Ang asawa nyo sa abroad, pag day off nila, wala silang ginagawa kundi doon lang sa simbahan, makinig at sumamba, magpuri sa Diyos. No? Kaya dapat maging proud kayo sa inyong mga mahal sa buhay na nandoon na naglilingkod kay Yahweh El Shaddai. Amen? Amen! Hallelujah! O, ngayon, ito, number 3, ano daw ang mangyayari? What happened when we repent and turn to God? Ano mangyayari doon sa mga tao na nagsisi at nagbalik loob sa Diyos? Mapapaganda ang buhay nila. Amen po ba? Ang sabi po dito, as we repent, the atonement of Jesus Christ become fully effective in our lives. And the Lord forgives us our sin. We become free from the bondage of our sin and we find joy. Timo, doon ko lang makakakuha ng tunay na kaligayahan. No? Yung taong nagbalik loob sa Diyos, tumanggap ng patawad sa Diyos, ay magiging we become free, magiging malaya ka. We become free from the bondage of our sin and we find joy. Amen? Pag wala kang, hindi ka nakatali, ang taong malaya. Kung yung ibon nagsasabi, ibon ay malayang lumipad. Kung yung ibon gusto maging malaya, ikaw pa kay tao. Amen pa ba? Huwag ka namang umakyat doon sa building at sabi mo, I believe I can fly. Lumundag, patay. Alam mo kung bakit yan nangyari, Jeffrey? Kaya nakalagay doon sa isang, don't hide the drugs, but hide to the Spirit of the living God. Mayroon isang bayan sa Pilipinas, ang tawag doon, pre-drugs.
Malaya. Wala ang nagdadrag sa lugar na yon. Pero nakalagay doon, sinabi ni Mayor, don't hide the drugs, but hide to the Spirit of the living God. Oh, ang ginawa ng Mayor na yon, lahat ng mga pastor, lahat ng mga lingkod ng Diyos, nagkakaroon po sila lagi ng sa City Hall, yung ang tawag noon, yung flag ceremony, nandoon lahat ng mga empleyado, umaga. Kaya walang nalilit, parang school eh. Ang naglilid yung mga pastor. Oh, kaya pinagpapala ngayon. Amen? So ngayon, kung gusto mo ng tunay na kaligayahan, kailangan maging malaya ka sa lahat ng mga nakagapos sa iyo. Nakatali sa iyo. Amen? Ang tunay na kaligayahan wala kay Kristi na kay Kristo. Amen po ba? Okay. Ito na yung ating kwan. Ito yung atin pong aralin. What are the reason for God goodness? Okay, number 1. The reason of God goodness, here are 6 solid reasons that demonstrate that God is good. No, 6, no? Solid. Pag sinabing rock, in solid reason that demonstrate that God is good. Una, number 1. God goodness is to undo Satan evil. Sabi ng Romans 12:21, daigin niyo ang masama sa pamagitan ng kabutihan. No? Si Satanas kailanman hindi gagawa ng mabuti. Amen? Daigin niyo ng mabuti ang masama. Kaya ang ginawa ng biyanan ko, sa langit na yung biyanan ko, mabait yun eh. Niratrat yung asawa niya sa loob ng bahay, piyesta noon sa Anabo. Ang lugar namin, Cavite. Anabo, nandoon ang bahay ni Nardong Putik sa likod lang namin. Ngayon, binaril po yung biyanan ko. Ang ginawa po ng pamilya, kasi sa Cavite, wala namang demandahan, kung anong inutang, yun ang babayaran mo. Pag buhay ang inutang, buhay din ang babayaran. Ay yung biyanan ko, naglilingkod sa simbahan, sa Imus Cathedral. Ay yung pamilya ng asawa niya, gaganti na. Alam mo naman sa Cavite, lahat ng bahay doon. Ako lang walang baril doon eh. Lahat ng bahay doon may baril. Kung hindi, basta iba't ibang klase ng baril. Di sabi ng tropa. Ang tawag doon sa amin sa Cavite, tropa eh. Kasi 1988, doon ako nakatira. Alam ko yung ano eh. Handa na ang tropa. Alam na namin ang lugar kung saan nagtago yung pumatay. Pupunta na kami. Sipin mo yun. Pupunta doon, puro akala mo gera, may mga iba't ibang sandata. Alam mo, sabi ng biyanan ko, wag kayong gaganti. Sabi ni Lord, ako ang gaganti. Basahin niyo yung Romans 12, paakyat. Sabi ni Lord, wag kayong maghiganti, ako ang gaganti para sa inyo. Nandoon rin yung, huwag niyong daigin ang masama ng masama. Daigin niyo ng mabuti ang masama. Alam mo, walang ginawa yung biyanan ko, kundi lumuhod lagi doon sa Imus Cathedral, dinadasal Panginoon. Kayo po ang Diyos na makatarungan. Kayo na po maghiganti. Lumao na balitaan nila. Yung pumatay sa asawa niya, pinatay din. Kasi mga hard killer yun eh. Hire killer. Yung isa binangungot patay.
Yung dalawa, binaril din. Kasi ang Biblia hindi pwedeng magkamali. Ang Biblia sabi, kung nabubuhay ka sa bala ka rin mamamatay. Pag nabuhay ka sa balisyong ka rin mamamatay. Pero pag nabubuhay ka sa salita ng Diyos, buhay na walang hanggan ang iyong tatamuhin. Amen? Amen po ba? Yun yung realidad. Na yung goodness of God, nangingibabaw pa rin. Yun ay isang demonstrasyon ng kabutihan ng Diyos na hindi ka gumanti sa kaaway mo. Number two, solid reason that demonstrate that God is good. Number two, sabi dito, God goodness created everything good. Yan. God goodness creating everything good. Pag sinabing creating, no? Sa anumang bagay, everything is good. Okay. Mayroon akong istorya niyan eh. Sa isang isla, ang mga tao na nabubuhay sa kasamaan. Sobra ng kasamaan, yung addiction, nandoon na lahat ng kasamaan. Yung 3 pamilya doon, gusto nila umalis sa isla. Kasi sabi nila, ikuha natin yung ating pamilya, i-preserve natin. Ngayon, sabi nila, saan tayo pupunta? Lilipat tayo ng isa pang isla nang walang katao-tao. Alam naman sa Pilipinas, kung ayaw mo sa isang isla, there are 7,641 island in the Philippines. Pwede ka mabuhay doon, nakasama mo mga unggoy, mga hayop. Ito ang hindi alam ng marami. Napakayaman ng Pilipinas, Diyos ko po. No? 7,641 island. Hanggang Batanes po yun. Sabi ng dalawa, sige, kailangan tayong 3 pamilya, mag-usap tayo, mag-meeting tayo. O ikaw ang magsaka. Magsaka. Lahat ng iyong aanihin, imbakin, baunin natin. Sabi naman ng isa, o ikaw, karpintero, ikaw ang gumawa ng bangka. Pag tapos na lahat, after 1 year, alis na tayo sa isla. Tapos, ikaw naman, mangingisda. O sige, mangisda ka. Yung lahat ng isda mahuli mo, baon din natin. Bahala tayo kung saan tayo mamimiling isla, kung saan tayo pupunta, doon sa tao, sa lugar na walang matao. Kasi ang tao, habang dumami ang tao, dami rin kasalanan, dami rin mga bisyo, ang dami rin No? Sabi mayroong nakausap silang matanda. Yung kinausap nilang matanda, ngayon, after 1 year, yung ginagawa nila, yung mga tambay, kaya nagtambay yan kasi wala silang trabaho eh. Sabi ng tambay, pwede ba sumama ako sa laot, mangisda? O, di nabawasan na yung mga tambay. Yung iba, nangisda na. O, doon sa magsasaka, pwede bang sasama kami sa pagsasaka? Wala kayong magawa. O, sige, halika kayo. O, ikaw naman, gumagawa ng karpintero ng bangka. O. Ngayon, nakita ng mga tao yung 3 pamilya na gumagawa ng mabuti, na-impluensya nila yung mga taga-isla. Namalaya nila na yung mga tao wala nang tambay, wala nang masama. Bakit? May trabaho na lahat. Yung mga tambay, yung mga may bisyon, sumama na doon sa mga karpintero, sumama na sa mangingisda, sumama na doon sa nagsasaka. Pagdating ng 1 taon, yari na ang mga bangka, yari na ang babaonin, at yari na lahat. Ang sabi nila, aalis na tayo. Yung pong matanda, nagpakita sa kanila, ang sabi ng matanda, wag na kayong umalis sa isla.
No? Sabi naman ng tatlong pamilya, iusapan din namin yan eh. No? Ngayon, ang sabi ng matanda, hindi nyo ba alam, dahil sa inyong ginawang kabutihan, na-influensya ninyo yung mga taong masama, na sa halip sila gumawa ng masama, gumawa kayo ng mabuti, at gumawa din sila, sumama sa inyo. Kaya sinabi ng matanda, huwag na kayong umalis sa islang ito. Dahil ang islang ito dati ay patay dahil sa kasalanan ng maraming tao. Ngayon, ang islang ito buhay na dahil sa tatlong pamilya na gumawa ng mabuti, nakita ng mga tao ang kanilang kabutihan, ang mga tao ay iniwan ang kanilang mga bisyo, kasamaan, at sila pala ay gumawa na rin ng kabutihan. Amen po ba? Oh, yun, malaki po ang impluensya. Kasi yung demonstrasyon, bigyan ko ng demonstrasyon ulit. Sino may problema sa inyo dyan? Sa asawa? May problema sa asawa? Ano kayo? Sino dyan? Problema sa pera? Yung kwan na yan, punta ka nga dito, ito. Yan, dali mo. I will demonstrate to you. Nandito ang Panginoon, sabi ni Lord, come, lumapit kayo sa akin. Kaya lahat ng bibigatan na inyong mga pasanin, na inyong mga problema. For example lang sabihin mo, Panginoon, hindi ko na kaya. Yung asawa ko, hindi ko kaya siyang baguhin, Lord, ibigay ko na sa kamay mo. Yan. Kunwari lang yun, asawa mo. Yan, ibigay mo sa kamay ko. Kunwari ako si Lord. Nasaan ngayon yung hawak pa ba niya? Nasaan na? Sa kamay ni Lord. Ako nga si Lord, siya yung lumalapit na may problema. Ngayon, sa demonstrasyon na yon, hindi mo kayang baguhin, pero kaya ni Lord. Ibigay mo sa Panginoon yung asawa mo, yung anak mo, yung kapatid mo, kaibigan mo, maniwala ka, ang Diyos may magagawa. Yon. Yan ang tatawag demonstration. No? Hindi mo mapagbabago ang tao. Kahit patayin mo lahat yan, hindi magbabago yun. Alam mo ang pwede magbago dyan? Gawan mo ng mabuti, ipakita mo ang mabuti. Amen? Amen. Ito ang tungkulin ng mga Kristiyano. No? By the goodness of God, sabi nga dito, yung pong kabutihan na iyon ay magbibigay ng daan sa tao para magiging mabuti ang mga masama. Palakpakan natin si El Shaddai. Amen? Number 3. Number 3, God's goodness in His glory. No? Para maluwalhati ang Diyos doon sa kabutihan mo. Ano ba ang kwan doon? Bakit ikaw ay gumawa ng mabuti? Para mag-glorify mo ang Panginoon. Para maluwalhati mo siya. Para malugod siya sa iyo. At ang Diyos nalulugod sa mga taong gumagawa ng mabuti. Amen? Woo! And number 4, God goodness is His pleasure. God goodness in His pleasure. Alam mo kasi, dito sa, di ba, ang tao mahilig sa ang tawag pleasure, no? Yon. Lahat ng lugar na kung saan ang kabutihan, may kwan yan, may pleasure yan, may kapayapaan, may kagalakan. Kaya nga itong mga investor, hindi yan pupunta sa isang bansa kung walang tinatawag na peace and order. Number 1 po yan, peace and order. At anong sinabi ng Panginoon? 2 Chronicle 7:14.
Sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Hanapin ako, talikdan ang kanilang kasamaan, diringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanila ang katiwasayan at kasaganaan. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Amen? Yan. God, goodness never change. Yan. Yan ang matindi. Never change. Ang kabutihan ng Diyos hindi po nagbabago. Kung ang tao nagbago, ikaw, ang Diyos hindi po nagbabago. Never change ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Mawala ka man sa Kanya, tumalikod ka man sa Kanya, ang Diyos, nariyan pa rin siya, naghihintay sa iyo. Amen? At panghuli, God goodness lead you to repentance. Kaya nga, ang lahat, sabi ko nga sa inyo, wala pong preacher na dating santo. May mga lumang buhay kami. Tite mo si Brother Paul Spantoa, nung nagbalik loob siya sa Diyos, nag-aral ulit. O cum laude siya. Tapos nagmasteral pa sa UST. Ngayon sa Macau siya. Amen? Dating commander ng NPA yun. Dating taong labas yun. Ang ginawa ni Brother Paul, inakay niya yung kanyang kasamahan ding NPA, si Brother Toy Garcia, na siya ngayon ang head ng Isabela. Amen? Yung mga kapatid ko naman, puro NPA yun. Kasi kung mabasa po ninyo yung Inapoy, Kabangkalan Negros Occidental, doon po ang pinakamaraming NPA. Kailang sa amin, nagtatawa lang kami, NPA, no permanent address. Kaya alam mo sa amin, may kategory doon bayan, barangay, sityo. Ang sityo, doon kami nakatira, walang kuryente doon. Walang TV doon, walang radyo. Yung sityo, pag manganak, pag buntis, yung nanay mo, susunduin yung manghihilot. Kaya nga ako, nung nagpipreach ako, paano ako makapunta sa abroad? Tiningnan ko, wala akong record sa NSO. Kulurum pala ako. Sus, Ginoo ko. Pero, kuwan yun, late registration, nagpa-registered ako. Kaya nakakuha ako ng passport noon. No? Karamihan walang, doon sa amin sa sityo, walang record sa NSO kasi ang nagpapaanak, puro hilot. Amen po ba? Pero anong nangyari? Bakit yung mga tao na naroon sa lipunan na dati ay masama, sila pa ang ginamit ng Diyos? Bakit? Dahil sa kabutihan ng Diyos. Totoo yun. The goodness of God lead to repentance. Salamat sa Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, Sister, mapalad ka. Malad ka. Tingnan, kuhan mo, ipakita mo yung palad mo sa kanya. Mapalad Sabi, ka. sabi ng isa, alam mo, brother, nung ako mag-apply, ang amo kong in-check, tiningnan ang palad ko. Alam mo ba yung mga pinapupunsoy mo na kayo bago kayo tanggapin ng mga kanyan? Amen? Sige, magsitayo na kayo. Basta mapalad ka. Sabihin mo, mapalad ako. Malad ako. Kasi nandito ako ngayon Kasi nandito ako sa piling ng Diyos na mabuti, sa piling ng si Yahweh El Shaddai. si Yahweh Shaddai. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days
the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, Lord Jesus, kami pong mga tumanggap sa iyo, sa iyong kabutihan. Habang kami nabubuhay, aawitin po namin the goodness. You are the goodness of God. Sa kabila namin pagkukulang, tapat ka pa rin, minahal mo pa rin kami. Patuloy po pagpalain, Lord, i-bless ang mga prayer request ng iyong mga anak, sa mga Wednesday group, pagpalain mo rin ang kanilang mga employer, ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas, at patuloy po namin dinadalangin, Lord. Gabayan mo po, samahan Sister Cindy at si Brother Bobby sa pagpunta nila sa Lubang Island sa Mindoro upang ganapin ang anibersaryo na iyong gawain doon, Lord. Samahan mo rin ang aming mga kapatid na itong mahal na araw, madama namin yung tunay na kahalagahan ng mahal na araw. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito ngayon at magpakailanman sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. And God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ is His Son. Give thanks
Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dasalin po natin ang Psalm 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mukat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin, biglaan, paglusog, pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuhal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ikaw nagbabasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yawang masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ikaw mapahamak at walang daratan, kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ng maraming anghel, sila'y susubaybay. Kahit saan dako ikay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at sila'y magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila ay bibigyan ko at gagantipalan ng mahabang buhay at nakatitiyak ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring panagapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali, ang bayan ito ay aking pinili, ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdaan kanilang kasamaran. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. God the Father, the Son, and the Spirit. Amen. Amen. See you next Wednesday. See you tomorrow. God bless us always. To God be the glory.